At muli kami nagbabalik mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kakabukas po lamang po ng kanilang mga telebisyon at kakabukas lamang ng kanilang mga radyo. Kasama nyo pa rin ang Tambalang Chris Chuper. At syempre, mahalili kay Nicole Ayala, ako po si Lala Banderas. At bisita pa rin natin ngayon mga kaibigan ng mga estudyante, ang mga nagagwapuhan at mga nagagandahang candidates ng Mr. and Miss College of Hospitality and Institutional Management of the Our Lady of Fatima University. Ayan, at syempre kanina narinig na natin yung thoroughly discussion ng mga babae tungkol Yes. nga naman sa ating topic for today na kung may pag-ibig nga ba sa relasyong May-December love affair. Ngayon papakinggan naman natin yung side ng mga kalalakihan. Na naniniwalang may love nga sa May-December love affair. Yun. Yung mga hindi pa nagsasalita kanina, yes. Yung may Naniniwala Buddha ka. beads, yan. Yeah. My name is Clark. Para sa akin po, it's just about beliefs. Kung maniniwala ka na tatagal kayo or may trust kayo sa relationship nyo, it's gonna work. Kasi every single person in the world has their reasons or their purpose in the world. So, Tama. lahat sila may karapatan na magmahal kung sino man yung gusto nila. Kasi Tama. it's God's choice na ibigay sa atin yung karapatan na yun. Tama! At Oy! walang pwedeng kumwestiyon nun. Totoo yun. Pwede kang magmahal ng kahit sino, ano pa ba ng kanyang estado, regardless of age, so long na may pag-ibig ka sa kanya, Oo. hindi mo questionin yun. As long as ititreat mo siya like any other relationship na meron ka, may trust, may faith, may love, magtatagal yan. Tama. Ah, You have a very good point, ha? Okay, sino pa? Ito, yung naka-stripes. Yan, yung nakasalamin. Naniniwala ka na may pag-ibig Opo. sa dalawang taong nasa isang relasyon kahit malayo ang kanilang edad. Bakit? Ako si Gerald. Kasi yung pag-fall mo naman ni love is passive, is spontaneous. Hindi naman yung napipigilan. Tama, Pero if we tama, have tama. this belief na love is not only about feelings, it's a decision. Tama. Na once na pinasok mo yung relasyon, you have to prove that you can stay longer. Kasi kapag pinasok mo yun, dapat ready ka for sacrifices, Correct. for efforts, sa lahat ng pwedeng sabihin ng tao as long as you love that person. Kasi kapag nag-rely ka lang sa feelings, yung euphoria ng love nagfe-fades. Euphoria! Ginagamitan niya tayo. Normal po sa mga Super! tao. Kanina ko pa napansin, binigyan Oo niya nga. tayo ng passive, spontaneous. Ngayon, euphoria, ang sakit na eh. Nanginig ako bigla. Pero Kaya hindi, kanina ako nagtanong eh. maganda yung gusto niyang sabihin. Oo. Kasi Kasi po, pagpatuloy ano- mo pa para maintindihan namin. Sige. Try mo pa elaborate. Normal po kasi sa ating mga tao na once we love, darating po talaga yung time, yung taon na magsasawa, yung term na mag-asawa. Kasi yung euphoria, yun yung joy ng love. So wino-work out talaga siya everyday. Hindi lang siya yung time na umamin ka na mahal mo siya, that will not last forever. Oo. Kailangan i-work out nyo yun everyday, both sides. Kaya nga decision Kailangan pareho Tama. kayong same ng decision na magsasama kayo. Hindi lang one-way love. Hindi lang siya tinatawag na one-way love. Correct. One-sided Kasi love affair. Opo, one-sided love affair. Kasi pag one-sided, hindi siya mag-work out talaga. Tama. Parang pagbibuilding ng triangle, kailangan both side kayong nag-work out para pareho kayong maka-reach ng goal together. Oh. Yung age, saan na pumasok yung age doon? In-explain niya sa atin yung love eh. Oo. Yung age po kasi doon, yung sa decision, no matter kung ano yung age niya, no matter kung ano yung status niya, as long as you know na may trust kayo sa isa't isa, tulad nga po ng sinabi niya, you can work it out. Hindi nyo naman po iisipin yung sinasabi ng mga tao kasi it's your life. Correct, It's correct. about your future, hindi naman future nila. So they have their own future, they can work it out on their own. You have your own future, you can work it out on your own. Wow, maganda Maganda yan, Super. ideals niya. Naiintindihan ko yan eh. Kapag ibang tao yung magbibigay ng input within your relationship, you could say that. Na wala kang pakialam, relationship namin to, buhay namin to, we'll work it out on our own. Correct. Pero paano kapag parents mo na, kamag-anak mo na, someone very close to you ang against sa relationship na ang laki ng age gap? How Ano? would you deal with it? Okay pa. Aalba ka pa ba doon? Sakit na. In English ko Normal na, naman po. lumaban lang. Sa generation po kasi natin, normal na yung mga parents po talaga magkasabi ng side nila. And Correct. And most tayo naman, particularly opo, in our culture. it's okay naman na Culture, di lang mag-accept sa tayo age, ng huwag na sa opinion. age. Culture na lang. Culture. Opo, okay lang naman po na mag-accept tayo ng opinion. Pero kasi you need also to say your part sa kanila. Kailangan maintindihan din nila kung bakit ka papasok sa ganong desisyon. Hindi lang naman dahil siguro sa pera or something. Kasi you found something special dun sa taong yon na hindi mo nakita sa iba.
Correct, correct. And if your parent really loves you, he will going to support you no matter what. Sa simula po talaga, may part po talaga na may conflict yan eh. Normal po kasi sa mga Filipino yun. Kasi sa malamang sasabihin sa iyo ng nanay at hindi ka naman marunong makinig sa akin. Ako naniniwala ako dun sa sixth sense ng mga magulang, lalong-lalo ng nanay. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Oo, yung instinct nilang ganun, di mo ma-question minsan yung mother's instinct Correct, correct. Kung sino ang mag-workout sa'yo at sino Pero yung hindi. anak, sobrang ipagtanggol yung jowa niya. Mama, nagmamahalan kami dalawa, di ba? Oo. Hindi naman po sa ganun na parang may disrespect na papasok. Hindi po yun. Kailangan na po siguro, you have to show them na nag-workout kayo. Kumbaga, ipagtatanggol mo lang, ipaglalaban mo lang yung pagmamahalan yung I-share mo dalawa. lang yung side mo kung bakit siya yung napili. Pero that doesn't mean naman na i-disrespect mo na yung parents. Iba kasi yung term na paglaban sa ipoprove eh. Tama. Sometimes hindi mo kailangan ilaban eh. Kailangan You mo just lang have to prove ipakita sa kanila Yes. why it works out for the both of you. Wow. May compromise kasi Correct. tinatawag. Gusto ko ang idealismo Kung mo, meron ah. po akong naalala kasi last before sa Rated K, meron silang finlash doon na yung babae is for about 85 na or 65 to 85 yung range. Tapos yung guy 23 lang. Pero tignan nyo, na-flash yung story ng life nila kasi it's about decision. Hindi naman it's about age. It's not about only age. Correct. And life in general, it's all about decision making. Diba? Totoo. Alright, ito may sasabihin din ulit. Ayun o, Ay, ito pa, nasa hindi dulo. pa, hindi pa. Ayan, Yes. yung dalawang yan. Hi, I'm Gab. Naniniwala ako sa May-December relationship kasi first of all, true love, di ba? Pag naniwala tayo sa true love, kahit ano pa yung mga hadlang, yung itsura, yung Estado. yes, katulad nga doon sa kanta ni John Legend, di ba? All your perfect imperfection, di ba? Tama, Pag true love, Tama. Dapat tinutono na yan. dapat nagmamahalan Kung tayo, lang di ba? din naman sa song, itono mo na. Sample na yan. Sample. Sample. Slight lang Ay, sige. It's all Hindi of nagpapilit. me. Bito na rin eh. Sulitin na. Tuloy. Then dun sa movie din ng dalawang Mrs. Real po, di ba? Kahit matanda yung babae, tas yung lalaki, bata, kahit nangloko siya, nanaig pa rin yung true love niya doon sa kay Miss Maricel, di ba? So kahit ano pong, no matter what happened, kung dinestiny talaga ni God sa inyo yung babae or yung lalaki, talagang mag-work po no matter kahit anong struggles or challenges po ang dumating. Alam mo, partner, makikita mo talaga yung difference ng punto de vista ng mga lalaki sa babae. Hindi dahil sa inyong side nyo talaga. Makikita mo it will come out naturally na ang mga lalaki talaga walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante, Ang lalaki talaga walang pakialam. I-period nga natin doon. hindi apektado eh. Kahit anong sabihin ng ibang tao, Oo. kunyari, maikipag-jowa tayo, kahit anong sabihin ng ibang tao, wala tayong pakialam sa sabihin nila. Pero ang babae, sorry to say, partner, pero naturally kasi, girls do mind what other people Oo, say. masyadong Kasi ang hirap apektado. yung mag-live sa isang relationship na kayo lang yung naglalaban eh. Let's be realistic. Ang hirap-hirap po kapag ang daming taong umaayaw sa inyo, tapos kayo na lang dalawa yung nagtutulungan. Kasi at the end of the day, no man is an island. Tama. Kakailanganin nyo sila. correct. Kaya namin Good iniisip point. yung matalino kami, kayo idealistic. Charot! Inaway. And then, maganda yan magandang combination yan. Oo, totoo yan. Okay, sino pang hindi nagsasalita? Ayan Yes. Naniniwala ako Your sa... name is? Kevin. Kevin, yes. Naniniwala ako na meron love na may December affair. Kasi, di ba, walang pinipili ang love. Tama. As long as... Minsan sa pusa na in love ka. Ikaw isa sa flower base sa banyo, naiilang ka. pet lover, gano'n. Totoo. Totoo po yun. Wala pong pinipili ang love. Kaya dapat, huwag niyong iisipin ng iba sa inyo. Dapat, ang isipin niyo, hinararamdaman niyo sa isa't isa. Kasi Correct. ayun ang nagpapatibay na isang relasyon. Correct. Sabihin mo sa mga girls mamaya ganyan. Apektado sila ng mga sinasabi ng ibang tao conviction. Yan. Correct. Very well said. Alright. Ito naman, lalabanderas, mamaya pagsasamahin ulit natin ng dalawang teams na naniniwalang walang pag-ibig, pag malayo ang edad ng dalawang taong Totoo yan. nasa relasyon. Sa pagbabalik po, kasama pa rin natin ang Mr. and Miss College of Hospitality and Institutional Management of the Our Lady of Fatima University. Kasama pa rin si Chris Chuper. At syempre, humalili kay Nicole Ayala. Ako po si Lala Banderas. Dito lang sa DZRH.
Ulit-ulit yung step natin. Wala akong maisip na ibang step, Hanggang partner. dulo, ganito na po. Welcome back, mga kaibigan. Kasama niyo pa rin po si Chris Chuper. Ayan, at syempre si Lala Banderas. At syempre pinag-uusapan pa rin natin kung ang pag-ibig nga ba or merong pag-ibig sa May-December love affair. Kanina pinupunto ng mga lalaki, bakit daw kayo mga babae mas apektado pa sa sasabihin ng ibang tao kumpara sa nararamdaman nyo doon sa taong minamahal ninyo. Mas may halaga pa ba sa inyo ang sasabihin ng ibang tao kumpara doon sa nararamdaman mo para sa taong minamahal mo? Para po sa akin, kasi kilala na naman po natin yung girls na emotional po sila unlike sa boys. Kasi yung boys po kasi parang whatever happens, okay lang sa kanila kasi parang bago nila i-release yung emotion nila, parang matagal, parang kailangan mapuno muna. So yung girls po kasi, parang konting sakit lang, nire-release na po agad. Every single detail nagiging issue, gano'n. Opo. So parang kapag po inaano po yun, syempre, agad-agad nasasaktan sila. Kaya po parang nagiging issue din po yun sa amin, mga girls. Siguro kasi sa mga babae, hindi ko alam kung for all the girls ganito to. Pag sinasaktan or sinasabihan ng masakit yung taong mahal namin, mas nasasaktan kami. At para hindi namin sila makitang masaktan, kami magbibigay. Papalayain namin sila kasi I know na sa ganyang klaseng relationship, it's gonna be hard for you to fight for the person kung tinitira siya ng nakatalikod ka. Ang hirap nun para sa mga babae. It's an emotional roller coaster na ayaw nilang Sabay-sabay pagdaan. tumango. Agree sa sinabi mo, partner. Oo, ang sakit kasi talaga nun. Kung kayo ang ilalagay natin sa sitwasyon na andun na kayo sa relationship na yon, meron ng older guy para sa inyo, at alam nyo naman within your hearts na mahal nyo talaga yung taong yon, how would you, paano nyo papatunayan sa ibang tao? Ito na talaga yung question Paano nyo papatunayan sa ibang tao na hindi to joke lang? Totoo Correct. to. Na mali lahat ng iniisip ninyo. Huwag nyo kaming husgahan, nagmamahalan kaming dalawa. Parang baliktad, dapat pala sa lalaki yun. Ngayon ko lang naisip. Nagsikin sa akin. Di ba paano sa mga girls din? Okay, ilalagay natin sila sa ganung sitwasyon. Yes, Kaya nyo ba girls. patunayan? Sa part po siguro ng swap, ganun. Ito po yung reason. Siguro kung sa part nung mga babae, kaya naman nila patunayan as long as na magpakatatag sila. Kasi nga, di ba, like what she said, ang mga girls talaga emotional, sobrang lambot ng mga puso niyan. Tapos ang bilis talagang, alam mo yun, parang ang bilis nilang maapektuhan sa isang bagay, 'di ba? Tapos ayun, parang hindi sila magiging komportable sa isang environment kung pag-uusapan sila. So siguro nga kung ipaglalaban pa para po sa akin, kung ipaglalaban pa nila, parang mas lalong masasaktan lang sila ng patagal, ganun. Pero sa kabilang side naman, siguro, habang tumatagal, nawawala kasi yung issue, di ba? So, kung sa part na magkakaroon ng ganun, siguro, kung gusto nilang ipaglaban, go sila, ganun. Kasi nawawala rin naman yung issue, ganun. So, ayun, dalawa. Let's take for example yung relationship ni Aling Junisha sa kanyang jowa. Kayo ba naniniwala, boys, opinion ninyo, kayo ba naniniwala na Totoo yun. may wagas ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa? Knowing kung sino si Nanay Junisha at knowing kung saan nanggaling yung guy. Yes. Siguro po sa this time, yung situation na yan, doon po siguro wala talaga para sa akin. Kasi So, usog ka ng konti doon. sabi po kasi, Doon ka lang sa mga girls. Yes. sabi po kasi, nagkakilala lang naman sila sa dance lesson, sa mga dance events ni Aling Janisha. Tapos saglit pa lang naman puro sila magkakilala. Paano po na-build up ang love doon sa ganong nanay ni Pacquiao na? Doesn't it apply yung parang sinabi nanay, nila talagang kanina? nanay na siya, lola. Paano ka po may in love? Intimate feelings towards that. Citing an example of a relationship of Ai de las Alas sa kanyang star player boyfriend. Sa tingin mo? Wala po akong alam kasi dun eh. Pero bata rin yun. Oo, bata rin yun. 19 years old. 19? 19 years old. Lasal student. Parang wala rin po yata, 19. Parang hindi pa po yata nakakapag-isip ng tama yun. Wala pa pong experience sa buhay. So para sa iyo, parang majority of
Majority, May December love affair. meron. Ay, wala. Pero, Wala. So, dito ka na. Pero in general po, ang pinagtatanong na po rito is kung meron o wala. Still, meron. Kahit Meron. maliit na percentage within the person na involved sa mga gantong klaseng sitwasyon, meron pa rin po. Maliit na Yun, doon percentage. nga ako nagtataka eh. Kasi kanina in-explain nila na may faith, may trust, may love. Ito ay mga intangible o hindi mo mahahawakan, hindi mo masusukat na mga bagay. And yet, hindi nyo sila nakikita kay Nanay Junisha and the guy. Pero who knows? Meron ba talaga naman silang nararamdamang ganun, pero hindi lang naniniwala yung tao. Eh, paano Correct. nyo masasabi na totoo na may ganong klaseng love affair kung sa taong hindi nyo pa nga talaga lubos nakakilala? Si Aling Junisha and the guy, sinasabi nyo nang hindi totoo. Tama. O, diba? May disconnect. Doon lipat na kayo doon. O, di ba tayo? Tingnan natin, pakinggan natin yung ibang Oo. opinion ng lalaki. Baka naman meron. Kayo ba naniniwala? Example of relationships of Ai and Aling Junisha with their boyfriends. Iba naman. Other guys. Yes, ikaw. Ikaw ba naniniwala sa kanilang relasyon, may namumuong pagmamahalan? Siguro kung ako, hindi ako maniniwala. Hindi ka rin? Hindi ka din. Tama yung sinabi niya na hindi sa ilang days lang may in love ka kagad. Tama yung sinabi din niya na ang love wino-work. Hindi siya mabilisan, hindi siya minamadali. Kasi first of all, kailangan mong kilalanin muna yung mamahalin mo. Eh, kung ako naman yung lalaki, kung totoo naman talaga, first, alam ko na rin talaga na papasok yung issue na, ay, pera lang ang habol nito. Diba? Naku, girls, dumadami na yung mga kakampi nyo. Ginagaya na nila yung sagot nyo. Hindi. Pero ganun nga, syempre. Kung ako yung lalaki nga nung boyfriend ni Aling Junisha, alam ko na papasok yung isyong yun. Pero kung mahal ko talaga si Aling Junisha, Sige, ilagay mo talaga yung posisyon. kasi nga, di ba, put your shoes to other shoes. So, hindi mo naman po pwedeng, sa lahat ng bagay, hindi mo kailangan mag-judge ng isang tao. Sa bagay, lalo lang di naman kayo magkakilala. Pero sige, ganting gawin nating sitwasyon. Sino nakakakilala sa ng lubusan dito sa mga kasamahan mo? Siya. Okay, halimbawa, naging jowa niya si Aling Junisha. Ikaw ba maniniwala na may totoo silang nagmamahalan? Na true love yan. Hindi po ako maniniwala. Yung pagkasabi niya, hindi ako maniniwala. May pagtaas ng kilay eh. Kasi ang sabi natin kanina, hindi natin kilala parosgan sila eh. Di ba? Kung talaga nagmamahalan o hindi. Ito, kung sakasakali. Bakit alam mo bang peperahan niya lang si Aling Junisha? Ganon? Maloko din po kasi yung kaibigan ko na yan. Ay, sabi ko na eh. Sa laglaga May pala personal ito. na hugot to eh. At least totoo siya, Chopper. Hindi siya nagpeke. Maloko ka naman pala. Oo nga. Ang hirap nun ah. Patay Ilaglag tayo ka dyan. oh, on TV. So wala, hindi ka naniniwala talagang may love na mamumuo sa kanilang dalawa. Kung may konti naman. Hindi dahil sa loko-loko to, dahil sa edad nila. Depende na lang sa tao. Kung may konting feeling sila sa isa't isa, siguro mayroon namang konti. Tsaka bahala sila, buhay naman nila yun. Bakit mga din papakialaman? Eh, may problema din siya sa buhay niya. Oo, ganon. kanya-kanya solve ng problema to. Oo, Opinion kanya-kanya naman na ng tayo. girls natin, Lala Banderas. Kayo ba naniniwala? Ayun din, halimbawa nung kay Ai de las Alas sa kanyang boyfriend na estudyante na 19 years old. Sa tingin nyo ba, merong pagmamahalan o wala? Siguro meron. Pero kasi, 'di ba, hindi siya magla-last forever. Kasi 'di ba merong Ano sa tingin niyo yung mga factors na pwedeng maging dahilan para hindi tumagal ang kanilang kasi relasyon? yun nga, bata pa 'di ba, 19 pa lang. So may possibility na magsawa siya sa relasyon kasi syempre yung gap nila. Tapos pwedeng, syempre, mas gugustuhin niya na baka maghanap din siya ng mas kasing edad niya lang na mas parang, mas maiintindihan, na parang ka-level niya lang kung mag-isip. Malaking bagay yun. Oo, pero paano kung ilagay din natin sa konteksto na sabihin natin same age kayo, pero same rules apply? Paano kung sa relationship ninyo, in the long run, may makilala yung isang kaedad mo naman, na taong mas maayos kesa sa'yo, doesn't it apply to both areas naman? Wala naman yun sa age, di ba? Oh, basta na-in-love ka sa ibang tao, kahit nasa relationship ka, may in-love ka naman eh. Anong pinagkaiba? Ba't mas malakas kapag malaki ang age gap? Common interest. Oo.
Ano? Yes. Level of understanding, yes. Opo, Ano of level 1, level 2? Siguro po kasi, syempre, gaya nga po nung sabi nila kanina na iba po yung generation nila dati, nung mga mas matanda kaysa dun sa binata. Parang ngayon po kasi mas exposed po talaga yung mga teenagers po natin. So parang yung 19 po, parang playtime pa po siya. Parang kailangan, di ba nga po, lives begin at 40 para sa boys. Parang 19, hindi pa po, parang hindi niya pa napupulfill yung sarili niya dun sa mga bagay-bagay. So, nandun po talaga yung possibility na iwan niya po si Ai kasi may pera. Parang pagkakuha ng pera, parang wala na. Kumbaga, hindi pa talaga ganun ka-mature. Alam ba, ako, naniniwala din ako, no? Sa point, kunyari kasi ng limbawa, pag nagpaliwanag kasi isang 18 years old o 19 years old, all about responsibility, yung interest niya hindi ganun katindi. Iba yung mindset niya, mas gugustuhin ko pa maglaro muna ng Dota kaysa intindihin ko yung sinasabi mong responsibility. So, Pero yun pala maging malaking factor na yun para hindi kayo magkasundo eh. Pero naiisip ko rin siya, pero depende din sa pinagdaanan ng buhay. May mga taong napipilitang mag-mature ng maaga. Pwede rin. Kasi di ba may mga 13 years old and yet nakakapaghanap buhay na. Naghanap buhay para sa pamilya. So yung level of maturity nila, wala sa edad. Nasa utak nga. Correct. O di ba ang gulo ng usapang to? Then, Ang hirap. himay natin kasi ang daming factors Ang dami talaga. kasi talagang factors to make a relationship work. Kasi ang love naman, it's a process on its own eh. Hindi mo masasabi kahit sabi mo magkaedad kayo, malayo ang age gap. Love is love. Ang daming tukso dyan. Correct. Ito, this question goes for the boys. Papayag ba kayo na maging jowa nyo ay ang kumari ng nanay ninyo? Kung talagang naniniwala kayo na may pag-ibig na namumuo. Halimbawa, yung kamadyungan, kabinduhan na nanay mo. Yung kasaklaan niya pag may namatyan. Make it your last words. Kung yung kumari po ng nanay ko kasing ganda ni Gretchen Barreto, why not? Hot mama! Choosy ka pa. Napakaganda nun. Choosy ka pa ba nun? Choosy ka pa. Mayaman pa. Ikaw? For me kasi, parang kung kakilala man yun nung parents ko, parang okay lang sa akin kasi love is everything in this world. Yes. Kaya, Hindi money. and Napaisip love lang. is not always about money. It's, depende na lang po dun sa tao na magmamahal. Kasi, true love takes time po eh. Kaya, habang tumatagal, pag nakikilala niyo yung isa't isa, mas titindi yung love nyo para sa isa't isa. Mabibigat ang kanilang mga pinupunto. Sige, hinga natin sila ng last words. Last okay, words. Sino gusto magbigay ng huling pananalita? Si incumbent. Ayan. Yan yung Sige. yung recent na nakaupo Yes. sa posisyon. Paniniwala mo na may mapag-ibig kahit malayo ang kanilang edad. Last words. Yes po. Ayun nga po, kasi Panindigan mo. Naniniwala ako. naniniwala po ako kasi kahit naman po majority po nung mga ganyan nasa sitwasyon na yan, playtime lang or pera lang. Still meron pa rin po talaga. Katulad nga po nung parents ni nung kasama po One natin. good example yon. Opo. And wag po tayo pa kasi siguro. Baka mamaya, paglabas nyo ng pintuan na yan, may manligaw sa inyo dyan na isang DJ, 40 years old. Tapos next week, text nyo na ako. Mahal ko kasi siya. Parang naubo ko banda dito. Tama yun. Namali yun. Hindi po May natin alam. love Baka sa'yo. bata pa tayo. Baka mamaya. Tumayo Baka ma-experience din natin yan. Napakahaba pa ng tatahakin natin sa buhay natin. Tama nga naman. So, girls, wag daw kayo magsalita ng tapos. Yun. Kasi maaaring mamaya, paglabas nyo nga dyan, may makipagkilala sa inyo, 34 years old. Malat super ang gwapo. Naka-stripes, mga ganyan. Naka-stripes, naka-plancha pataas yung Oh, buhok. pinataas kayo, pinagpapabata ka. Sabi mo, babata daw yung mga guest eh. Sige, sa last girls words. naman, last words, kung bakit hindi, until now, naniniwala kayo, nag-exist ang May-December love affair. Para po sa akin, hindi po talaga siya nag-exist kasi mas matimbang po yung percentage na pera yung habol. Tsaka, ang Ganun? pangit po talagang tingnan para po Hanggang iba. dulo talaga ang pangit daw talaga. Hindi po talaga, siguro sa generation po kasi ngayon, masyado na po kasi talagang kinikriticize yung mga tao, di ba? So, hindi po talaga pabor. Mas maraming hindi pabor kesa sa pabor. Yun po.
Sabagay, kanya-kanya namang nagalangan ng opinion yan. Totoo yan. Kanya-kanya tayong perception kung paano tayo magmamahal, proseso ng Correct. pagmamahal. We can never really say kung ano ang tama sa mali when it comes to love. At tayo naman na hindi involved sa pagmamahalang yun, huwag tayong magbigay ng opinion. Oo. Huwag tayong Exact na lang kung gusto nating umentra. Oh. Sa madaling salita, huwag tayong nakikialam sa relasyon ng may relasyon. Ayusin natin yung relasyon natin sa mga sarili natin bago tayo mangialam sa iba. Tama! Oy! Okay, time to promote, guys! Kailan namin kayo mapapanood at ano yung mapapanood namin sa pageant? Oo, may tanggalan ba ng t-shirt doon? Oo, may tanggalan na ba ng mga anik-anik doon? Yes. Sino? Kailan ito? Kailan? Kailan? Sa October 7 po. Yung coronation night namin sa Fatima Antipolo. Okay. Walking distance lang pala, Antipolo. Malapit-lapit lang siya. Totoo. Pwede lang. Yes, girls. And our pre-pageant po is on this coming September 29, 2014 at SH Ground sa Olfu Antipolo po. Ilan kayo na maglalaban-laban dito? Yes. 20 girls and 20 boys. So, mix po siya ng HRM and tourism students. Pero each po ng course may title. May sarili pong, kunyari, Miss HRM, Miss Oh, meron ba kayong mga taong gustong pasalamatan? I-greet, say hi and hello, please do so. If you have your sponsors, go ahead. You can say thank you to them. Yes. Sa mga organizers nyo. Sa mga nanay nyo na talagang alam magbumili ng mga costume nyo. Mga nag-makeup sa inyo. Gusto namin pasalamatan yung organizers ng pageant na to. Sila Sir James. Miss Charito Corpus po. Ma'am Chat. Yun. Pati na din Si po yung mga HIM department. Si HIM Saka department. yung mga HRM student po, na yung mga nag-organize, yung HRM Dash 2 po. Yun. Sino pa? Hindi kasi talaga biro mag-organize ng pageant, ha? Tasky talaga to. Oo naman, tsaka may gastos din yan kahit papaano. Oo, gagastos ka talaga ng malala. Bibili ka ng mga feathers para manalo sa costume. Yung mga ganyan. Maraming salamat Thank sa you. inyo. Thank you. Good Gusto luck. ko lang sabihin, matatalino ang mga estudyanteng to, partner. Totoo. Kumbaga, bata pa sila, pero yung level of understanding nila sa love ay hindi na biro. Tama. And the way they answer the questions, partner, talagang with confidence. Congratulations and good luck to you in advance. Good luck. Sana pag nagsiyaman kayo, huwag niyo kalilimutan na minsan naging guest kayo sa DZRH. Wag nyo kaming kalimutan padalan. Extras lang. Ayan mga kaibigan, nating napakinggan ng mga estudyante, ang mga candidates ng Mr. and Miss College of Hospitality and Institutional Management of the Our Lady of Fatima University. Magbabalik pa po ang tambalang Chris Chuper. Mahalili kay Nicole Ayala. Ako po si Lala Banderas. Huwag kayong alis, manatiling nakatutok dito lamang sa DZRH.